Hi guys, good morning. So today is June 24 at ayun, naka-receive ako ng message sa manager ko. Nag-text siya sa akin ngayon. So kagabi pa pala siya nagte-text kasi pagka-uwi ko nga 'di ba, after kong mag-vlog natulog na ako. Tapos iniwasan ko ng manood ng TV kasi sobrang ang sakit na ng mata ko, nahihilo na ako, ganyan. So ginawa ko, after ko nga noon, yan, diniretso ko na yung tulog ko. So pagising ko, syempre, wala nang tunog yung cellphone. Nag-ring ulit ngayon lang, alas 9 yung phone. So, tinext ako if meron ako na-receive na message. So, ang ginawa ko, tinignan ko yung phone. Kasi itong phone ko, pag nag-save ka ng number sa contacts or sa phone book, pag binalikan mo, wala, ayaw ma-save. Tapos, yan, yung message, tinignan ko. Tapos, ang daming text sa akin ng 2410. Yan. So, pagka ganun kasi 2410, hindi ko pinapansin. Tapos yung nag-delete ako na nag-delete, yun na, yung sa pinakaunang-una na, doon ko na nakita na meron nga ako na-receive na tinatanong ako if kung gusto ko pumunta sa Jaden and One Republic, etc. sa may MOA concert ground. Meron akong 2 ticket sana. Ang kaso, nung nabasa ko na yun, bumaba ako, bago ako mag-reply kay ma'am, bumaba ako, tapos, ayun, sabi naman ni mama, bigla kasi nag-react si mama, ay, di ba dun yung, yung may nangyari, ganyan. Sabi niya, wag ka na pumunta kasi mamaya, baka magka-stampede o kaya, may mga ganyan na naman naganap na nababalita nga sa TV. Tapos, yun nga, nagsalita rin si daddy na, wag na lang, kung gusto ko naman daw kunin yung ticket, bigay ko na lang daw sa pinsan ko. Ang balak ko, yung isang ticket, total 2 siya, bibigay ko siya kay Tin. Dahil nga si Tin, diba, stress nga siya, may mga problemang ganap din sa kanya, gusto ko maging masaya siya. Ang kaso, Friday ngayon, Friday din siya gaganapin, alas 7 ng gabi. So, from work, dadiretso na siya ng MOA, wala siyang pahinga. So, yun, niyaya ko yung kapatid ko bago siya pumasok, and sabi niya may pasok nga siya, and ang dating niya dito mga bandang alas 11 na ng gabi or alas 10, mga ganon, di siya abot ng 7 PM. Tapos yung daddy ko, hindi naman siya pwede rin sa maraming tao, hindi rin siya pwedeng matagal na nakatayo. So wala akong kasama. Tapos yun na, hindi nga ako pinayagan. Pero isa yun sa pinakagusto ko nga, diba guys, yung makapunta ng concert. Tapos saan ka nakakita, libre na yung ticket ko, diba? Yun nga, minsan pagka may nababalita sa TV, masyado silang natatakot sa mga nangyayari. Kasi hindi mo naman alam din yung mangyayari that day. So, nanghihinayang ako, sayang. Ang problema naman kasi nun, if tinanggap ko yung ticket, syempre diba nasa photography kami, baka kasi may tendency na ako yung mag-shoot doon or i-shoot ko yung mga ganap doon, then ipapasa ko or ipapakita ko yung gawa ko para ma-improve yung picture ko, yung sinushoot ko. Yun yung iniisip ko, na kapag nagkaroon ako na ticket, then possible nga yun na dapat pumunta nga ako and magsushoot ako doon. So yun yung naiisip ko. Ang kaso, kung kinuha ko yung ticket, then pinamigay ko, tapos tinanong ako kung nakapanood ako, sasabihin ko hindi. Parang ang pangit naman, 'di ba? Na binigay na sa akin, tapos bibigay ko pa sa iba. Okay lang sana kung yung isang ticket sa akin, then nagsama ako ng kasama, okay yun. Pero yung 2 ticket na ibibigay ko lahat, parang ang pangit kasi nga, 'di ba, naka-reserve siya sa akin. So yun, nanghihinayang ako. Grabe, ang aga-aga nanghihinayang ako. So ayan, itong mga nasa likod ko, china-charge ko na yung phone, mga phone ko. Kasi hindi nga ako nakapag-charge. And speaking of cellphone, may balak si daddy bumili ng S7 na Samsung. Then, dinoble check ko na rin kung water resistant siya. And sabi ng babae, oo, hanggang 1.5 meter lang siya pwedeng malubog sa tubig and 30 minutes lang. So, kapag lumampas siya ng 30 minutes, possible nga talaga na masira yung phone. So, ang sabi ko sa daddy ko, wag na lang niya i-ano sa tubig, mag-underground shoot kami, wag na lang yun yung gamitin. So, hindi ko alam kung makakabili siya ngayon, pero sana, if makabili siya, dun siya sa store nung pinsan ko makabili, 'di ba? So, if ever naman nawala yung pinsan ko dun,
Doon kami sa Harrison kung saan naka-assign yung kaklase ko naman na kung saan lagi kami bumibili ng phone. Eto, sa kaklase ko to, binili ko to eh. Hanggang ngayon, buhay pa, walang defect. Sure na lahat ng gamit mo, ano yan, bago. So, year 2010 pa yata siya or 2011, something na ganon. So, mas nauna to, ito, kesa dito sa phone ko na J7. So, yan. Sa nakikita nyo, madumi siya. Ito yung sa protector lang. Yung screen protector. So, lahat ng gadget sa akin, nagtatagal siya. Hindi siya madaling masira. Or else, na madanganan siya. Ang mangyayari ngayon sa kanya, ganito. Magkakaroon siya ng parang guhit-guhit. Yan. Nadanganan kasi to. Pagising ko ng umaga, ganyan na siya. So, yan. Pero maayos pa naman tumutunog siya. And next, hindi pala ako nakapag-edit, mag-e-edit muna ako. Tapos siguro bandang mga alas 12 or bago mag alas 12, susunduin kami ni Daddy, kukunin niya lang yung kotse. Wait, madilim. Yan, kunin niya lang yung kotse and yun, bibili nga siya ng phone. Bago sa akin. Pwede sa banda na gano'n. Ay, Black Onyx. Hindi sinasabi niya sa akin. Black Onyx. Galing na kami ng SM Manila. Buti wala yung isa. Sabi ko, dito na lang siya. Ay, ba yung nakita mo doon sa kabila? Ano po ito? Para sa ayun ba? Ayan tayo pang SIM card mo. Ingatan nyo. Ang ano? Yung panglagay sa SIM card mo. Yung pamindog ka. Pag nawala, hindi mo na makakuha. Wala pa sa mga. Ano ba kano yung ganyan? 39.90 po. Ano po yung 40 mo? 40? Pwede po sir. Tawad patasin sa Kuya, iba pa yung kasi may nakita siya S7 Edge. Ito po yung Edge. Ayun. Ano ba yung Edge yung meron? Isa lang, no? Yung isa po S7 lang po. S7 po. Flat lang yun naman. Ito naman, naka-edge siya. Ano yung magbibigay ako ng magbibigay ako ng 10,000. 10,000 po. Tapos yung remaining po, i-card na lang natin. Pag gusto niyo guys, sa kanya kayo bumili. Kaklase ko siya nung college. Ayun guys, so nandito na ako sa bahay ng kaibigan ko at yan, hindi pa siya nagpapablog eh. Ito yung bahay nila, malaki. Hati-hati na yung kwarto. So magmula bata, nandito na kami. At kulang kami ng isa kasi nasa trabaho siya. So, yung nakita nyo kanina, tinuturuan ko si Daddy dun sa cellphone niya. So, happy ako at nabili na niya yung gusto niyang S7 Edge. At yun, makikita mo naman sa itsura niya na masaya siya. And yun, masaya ako na nakikita siyang masaya. And yung kanina, nagpapaturo siya kapag yung cellphone kinonek sa laptop niya, gano'n, kung paano gagawin, saan pupunta. Kasi,
ginamit na pala nila yung picture, ay yung camera pang picture. So, tinignan kung masisave ba siya sa sa device and dun sa memory card na binigay. So, ngayon, lahat naman gumagana. Kaya, yan. Totoo yung commercial sa TV, guys. Yung, anak, paano mag-FB? Anak, paano mag-login? Yung parang gano'n. Super relate ako doon. So, yan. At yung kanina naman, hindi ko na i-vlog yung friend ko, syempre. Kasi, na-timing nga na pumunta ako sa kanila, inaasikaso niya yung asawa niya. Na aalis, ganyan. Nilutuan niya pa ng babaunin. So, dahil yung asawa niya pang gabi, pinrepare na niya yung mga dapat baunin ng asawa niya. So sabi ko, parang bata naman yung asawa mo, ikaw na yung naglalagay ng babaunin niya doon sa mismong backpack niya, ganun. So sabi naman niya, may experience ko daw yun kapag nagkaroon na ako nung sa akin, and may intindihan ko yun lahat kapag ako na yung nasa sitwasyon nila. So ngayon, yun nga, maswerte ako sa kanila kasi alam mo yun, yung pinapakita nila sa akin yung ganito ang buhay ng may asawa, nasa sayo yan kung gusto mong ganun din yung mangyari sa'yo. Pero sila, yung mga nangyari sa kanila, may mga part doon na gusto nila na mangyari sa akin, na masaya sila. Pero yung part na malungkot, yung hindi ganun ka okay, na darating at darating din yung time na may encounter ko siya, hindi pwedeng hindi. So, ngayon, binibigyan na nila ako ng mga tip na ganito yung gagawin, kailangan kalmado ka, mabigayan kayo, wag mataas ang pride, ganyan. So, every time na napupunta ako doon, marami ako natututunan. And reason din kung bakit ako nandun, kasi binigay ko yung sando ng kapatid ko nung bata siya. So, dahil nga, di ba, naglilinis na kami ng bahay, and nakita namin yung mga dating gamit, na as in na nakatago lang siya, hindi siya nagamit. So bago namin yung binigay, dilaban yun ni mama. So pagbigay sa kanya, malinis na, at susuotin na lang yun ng inaanak ko. And ngayon, gagawin ko sa next na rest day ko, hanapin ko naman yung pabango. Yun talaga yung kailangan kong mahanap, yung pabango, kasi ang tagal ko na siyang binili. Dapat kasi yun yung pamasko nila. So, anong petsa na, hindi ko pa nabibigay yung pamasko ko sa inaanak ko. Kaya sabi ko ngayon dun sa kaibigan ko, babalik ako ulit kapag nahanap ko na yung pabango na para nga dun sa inaanak ko. And kung meron pa kaming ibibigay, didiretso ako sa kanila. So, dapat bibigyan ko rin si Rosalie. Hati sila nung ni Daisy. Kasi anak ni Rosalie, inaanak ko rin, yung panganay. So, yung panganay nila pareho, gusto ko hati sila sa damit. Kaso, hindi ko alam yung bahay. So, yung damit na inilabas ko dito, hindi ko na siya pwedeng iuwi dito sa bahay. Kasi nga, nagbabawas nga kami ng gamit, diba guys? So, yan. Dito lang yung part na okay. So, yun. At, dito ka na ini-end yung vlog, guys. So, eto yung mga nangyari sa akin whole day. And kahit malungkot, hindi ako nakasama sa MOA. Siguro, may, may next event pa naman akong mapupuntahan na kung saan papayagan ako ni na mama na pumunta. So yun guys, sana nag-enjoy kayo, and ayun, yan talaga, hindi talaga natin makikita, and hindi nyo pa makikita yung mga friend ko. Sana soon magpakita na sila sa inyo. So yun, bye, good night. I can't stay.